Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Hello. Walang hangganan ang pag-ibig, at sino ang nakakaalam nito kaysa kay sino nahiwalay sa kanyang childhood love na si Juno sa loob ng 14 na taon, 3 buwan at 17 araw. Para kay sino, hindi mahalaga kung bata pa lang sila nang magkakilala. Alam niya sa puso niya na sila ay magka-soulmate. At kahit anong mangyari, siya ang babaeng nakatakda para sa kanya. Si Sino ay nagjo-jogging araw-araw mula sa kanyang tahanan, upang makarating sa isang bangko sa lansangan ng Ramkrishna ng eksaktong alas 7:30 ng umaga. Ito ay dahil hindi niya nakakalimutan ang pangako niya kay Juno na tuwing alas 7:30 ng umaga ay maghihintay siya rito. Pakiramdam ni Sino ay nag-iisa siya sa mundong ito at naniniwalang walang ibang makakaintindi sa kanya maliban kay Juno. Ang kanyang presensya lamang ang kanyang hinihiling. Ang pananabik nito ay naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag at sinabi sa kanya ng tumatawag na dumating na sa lokasyon ang item na in-order niya. Sinimulan ni Sino na sabihin sa kanya na hindi siya nag-order ng kahit ano, hanggang sa nakarinig siya ng magandang himig ng biolin. Ito ang himig na kanyang nilikha para kay Juno noong mga bata pa lamang sila. Walang ibang nakakaalam ng himig na ito kundi sina Sino at Juno lamang. Hiniling niya sa driver na huwag ibaba ang tawag at tinanong ito kung nasaan siya dahil sa wakas pagkatapos ng maraming taon ay may pagkakataon na siyang mahanap si Juno. Sasagot na sana ang driver nang inagaw ng isang magnanakaw ang telepono ni Sino mula sa kanyang kamay. Nakita ni Sino na tumatakbong palayo ang magnanakaw. Hinahabol niya ito sa mga lansangan at sa mga rooftop. Dinala siya ng magnanakaw hanggang sa isang istasyon ng subway. Sumakay ang magnanakaw sa isang tren at tumalon din si Sino sa pinakamalapit na cabin, ngunit ito ay isang masamang hakbang dahil ang mga cabin ay pinaghihiwalay ng isang salamin na pinto. Ninitian siya ng magnanakaw ngunit walang pakialam si Sino. Ibinigay niya sa magnanakaw ang lahat ng kanyang pera at sinabing maaari niyang kunin ang pera at ang telepono. Ang kailangan lang niya ay ang numero ng huling natanggap na tawag. Ang magnanakaw ay natulala sa kanyang kahilingan. Tinanong siya ng magnanakaw kung hahayaan niya ito kapag ibinigay nito ang numero. Nangako si Sino na hindi gagawa ng anumang aksyon, at pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang telepono upang sabihin ang numero. 4 na numero na lang ang kailangang bigkasin ng magnanakaw nang huminto ang tren, at siya ay muling tumakas. Muli siyang hinabol ni Sino at nahawakan niya ang damit ng magnanakaw ngunit napunit lamang ito. Nasulyapan niya ang pamilyar na peklat sa likod ng magnanakaw. Ang mga peklat ay nagpapaalala sa kanya ng isang bully na nagngangalang Pondo. Nakilala niya ito noong siya ay bata pa. Dumaan si Sino sa isang shortcut at pinigilan ang magnanakaw. Kinapkapan niya ito para bawiin ang kanyang telepono, ngunit isang telepono lamang ang kanyang nakita na hindi sa kanya. Ang kanyang telepono ay hindi mahanap kaya tinanong niya ang magnanakaw kung nasaan ang telepono. Sumagot ang magnanakaw na hindi niya nakuha ang kanyang telepono. Sa sandaling inagaw niya ang telepono kay Sino, ibinigay niya agad ito sa kanyang kasama. Hindi napansin ni Sino ang kasama at sinundan lamang niya kung sino ang humablot. Galit na galit si Sino at tinanong ang magnanakaw kung bakit palagi na lang nitong sinisira ang mga bagay na para sa kanya. Tinawag siya ni Sino sa pangalan niya at nagulat ito. Sinabi sa kanya ni Sino kung paano. Noong bata pa sila, ninakaw ni Pondo ang kanyang pera at dahil sa taong ito ay naaksidente siya sa lansangan ng Ramkrishna. Binago ng pangyayaring ito ang kanyang buhay. Noong si Sino ay 12 taong gulang pa lamang, siya ay isang ulila na walang sino man sa mundo ang mag-aalaga sa kanya. Matutulog siya sa isang puno kung saan may nakalagay na lambat at 2 lang ang kumot. Sa umaga ay tumutugtog siya ng mga himig ng mga sikat na Bollywood song sa lansangan ng Ramkrishna. Si Sino ay napakahusay, at siya ay tumutugtog sa bawat araw para kumita ng pera upang mabuhay sa malupit na mundong ito. Paminsan-minsan ay gumagastos siya ng pinaghirapang perang pambili ng panipuri sa isang street vendor malapit sa kanyang tinutulugang puno na kung saan niya unang nakilala si Juno. Siya ay isang napakagandang bata. Palagi siyang pumupunta upang bumili ng panipuri sa isang tiyak na oras ng hapon. Naisip ni Sino at ng tindero na siya ay interesadong-interesado dahil lagi itong hihingi ng tubig muna pagkatapos ay hihingi siya ng panipuri. Ngunit imbes na isawsaw, dinudurog niya ito at iwiwisik sa tubig. Ang lahat ng kanyang pagiging kakaiba ay hindi malilimutan.
Sa unang pagkakataon na napansin niya si Sino, tinanong niya ito kung alam niya kung paano laruin ang ektara na lagi niyang hawak. Ang batang si Sino na sabik na mapabilib si Juno ay nagpatugtog ng isang sikat na himig. Si Juno ay ngumisi at umiling. Tinanong siya ni Sino kung ano ang mali at sinabi sa kanya ni Juno na dapat siyang gumawa ng sarili niyang himig. Pagkasabi niya, tumakbo siya paalis at sinabing huli na siya. Nagsimula kaagad si Sino na kumatha ng tugtugin. Isang araw, nang makita niya si Juno sa parehong lugar ay napansin niya na wala na ang kanyang mga glass bangle. Tinanong niya ito at sinabi sa kanya kung paano siya nahulog at nasira ang kanyang mga bracelet. Si Sino ay nag-ipon at bumili ng bagong pulang mga bangle para kay Juno. Di nagtagal, sinabihan ni Juno ang kanyang driver na dumaan sa lansangan ng Ramakrishna papunta sa paaralan. Kaya naman tuwing umaga ay nagbibigay siya ng 100 rupee para kay Sino. Isang araw, sinamahan niya si Sino sa kanyang tinutuluyang puno at niregaluhan siya nito ng mga bangle. Bilang kapalit, sinabi niya kay Sino na marunong siyang magbasa ng mga palad at siya ay nakatadhana upang makatanggap ng 100 rupee araw-araw kapag dadaan siya tuwing alas 7:30 tuwing umaga. Ipinangako ni Sino na naroon siya araw-araw. Ang inosenteng si Juno ay natutuwa sa paggawa ng isang bagay upang mapabuti ang buhay ni Sino. Ngunit tila hindi ito sa lahat ng pagkakataon. Dahil nakikita ang perang natatanggap ni Sino araw-araw, ang mas matanda at mas malalakas na mga batang lansangan ay binubuli siya at kinukuha ang kanyang pera. Isang araw, nakita siya ni Juno na bugbog at panaypasa ang katawan, at nasira ang kanyang ektara. Inayos ni Juno ang kanyang instrumento at dinala ang gamot para sa kanyang mga sugat. Ang dalawa ay mas lalong naging malapit sa isa't isa kaysa dati, at kahit sinong nakakakilala sa kanila ay makikita ang ugnayan nila. Ngunit ang buhay ay nagbago para sa kanilang dalawa nang makatanggap ang ama ni Juno ng isang transfer letter na dahilan ng paglipat ng buong pamilya sa Delhi. Nabalisa sa pag-alis at pag-iwan kay Sino, si Juno ay nag-isip tungkol sa kung paano niya ito mapanatili sa kanyang buhay. Sa kanyang huling sakay sa lansangan ng Ramakrishna, isinulat niya ang numero ng kanyang ina sa 100 rupee at ibinigay ito kay Sino. Sumenya siya kay Sino na tawagan siya at tumango ang huli. Kahit na ito ay isang magandang plano ay hindi ito gumana dahil sa isang kisap mata ay inagaw ni Pandu ang pera mula sa kamay ni Sino. Hinabol ni Sino si Pandu sa kalye ngunit aksidenteng nabundol ng kotse. Ang babaeng nagmamaneho ng kotse na si Sarojini ay nasa tabi niya at dinala ang maliit na Sino sa ospital. Doon ay dumating ang kanyang asawang si Prakash at sinabihan siyang huwag mag-alala. Pagkatapos ay nagpa siya itong suriin si Sino. Si Sino na bugbog ang katawan ay napalibutan ng mga pulis at sinubukang kumbinsihin siya na humingi ng kabayaran kay Sarojini. Si Sino na may malinis na puso ay patuloy na nagtatanong sa mga pulis kung ayos lang ba ang babae. Napagtanto ng mga pulis na walang pakialam ang bata sa usapin ng pera at iniwan siya na nagsasabing siya ay naliligaw. Nang mapansin ng inspektor si Prakash ay binati siya at sinabi sa kanya na nagawang bundulin ng kanyang asawa ang pinakamabait na batang kalye, kaya't hindi na nila kailangang bayaran ang bata. Napahanga ang mag-asawa sa kainosintihan ni Sino at binigyan nila ito ng bagong pangalan na Avinash. Binago nila ang kanyang buhay para sa kanyang ikabubuti. Ipinasok nila siya sa isang paaralan, at binigyan ng maraming luho na hindi niya kailanman pinangarap. Bilang kapalit, minahal sila ni Avinash ng buong puso. Kahit na parehong nagbago ang buhay ni Juno at Sino, hinding-hindi nila nakalimutan ang isa't isa. Naghihintay si Juno ng tawag mula kay Sino araw-araw, at tuwing alas 7:30 ng umaga, makikita si Sino sa lansangan ng Ramakrishna na naghihintay kay Juno. Sa unang pagkakataong umalis ng bahay si Sino nang napakaaga ay nag-alala ang mag-asawang nag-ampon sa kanya. Kalaunan ay matyaga nilang tinanong si Sino kung saan siya nagpunta at kung bakit. Kinuwento sa kanila ng bata ang lahat tungkol kay Juno, at kung bakit kailangan niyang pumunta sa lansangan ng Ramakrishna araw-araw. Kasabay nito, napansin ng mga magulang ni Juno kung gaano siya nalulumbay. Tinanong nila siya kung bakit siya nalulungkot, at sinabi niya ang lahat tungkol kay Sino. Ginamit ng kanyang ama ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang tungkol kay Sino ngunit walang nakakaalam tungkol sa kanya. Nagpatuloy ang buhay at pareho silang lumaki. Si Juno na ngayon ay isa ng ganap na magandang binibini ay nagtunaw ng kanyang mga bracelet para gumawa ng isang bangle na kakasya sa kanyang braso.
Mula sa murang edad ay nag-aral na siya ng biolin para lang hindi niya makalimutan ang himig na kinatha ni Sino para sa kanya. Balik sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Pondo kay Avinash para sa kanyang mga pagkakamali. Sinabi niya kay Pondo na ayaw niyang marinig ang kanyang paghingi ng tawad, ang gusto lang niya ay ang numero mula sa telepono. Sinabi sa kanya ni Pondo na imposible iyon dahil ang telepono ay nasa kamay na ng mga smuggler na may malaking negosyo ng mga nakaw na telepono. Walang pakialam si Avinash sa panganib na maaari niyang harapin. Umalis siya kasama si Pondo papunta sa bodega. Ang isang gangster doon ay pinipigilan ang kanyang pagpasok at sinabihan siyang nawawala. Hindi nagustuhan ni Avinash ang sagot ng lalaki kaya binugbog niya ito. Pumasok siya sa bodega at pinabagsak ang lahat ng mga taong kanyang madaanan. Hanggang sa may natitira na lamang na isang tao. Ang huling gangster ay nagmakaawa sa kanya. Tinanong siya ni Avinash kung nasaan ang lahat ng mga telepono at sinabi sa kanya na ang mga telepono ay naipadala na sa Delhi 10 minuto ang nakalipas. Si Avinash ay labis na nag-alala na baka hindi na niya matagpuan si Juno. Ibinigay sa kanya ng gangster ang susi ng kanyang motorsiklo at hiniling na hayaan na ito. Sumakay si Avinash sa motorsiklo at hinabol ang container van. Nilinlang niya ang mga gangster na humahabol sa kanya hanggang sa nagawa niyang makuha ang container van. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga telepono, sinikap niyang hanapin ang sa kanya. Nagawa niya itong matagpuan pero nang baliktarin niya ito, natuklasan niya na ang screen ay nabasag. Nagmadali siya at dinala ang kanyang sirang telepono sa isang repair shop, ngunit natuntun siya ng natitirang mga gangster. Hinarap niya ang mga ito, pero nang maayos na ang kanyang telepono ay nawala siya sa focus at tinawagan ang Uber driver. Tinanong niya ito tungkol sa tumugtog ng himig. Sinabi ng driver kay Avinash na isang magandang babae ang tumugtog ng himig sa Rockville Music Festival. Nagbibigay ito ng pag-asa kay Avinash na ang tumutugtog ng himig ay si Juno. Ilang sandali pa ay hinampas siya ng isa sa mga gangster. Siya ay bumagsak at nawala ng malay at pagkatapos ay dinala nila siya pabalik sa bodega at itinali. Totoo nga na si Juno ang tumutugtog ng madamdaming himig na iyon. Ngunit ang pinakakakaiba ay nakilala na siya ni Avinash noong nakaraang 1 linggo. Si Juno na ngayon ay tinawag sa kanyang tunay na pangalan na Priya ay dumating sa Habad upang dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Ito ang huling pagkakataon ni Priya na mahanap si Sino dahil malapit na siyang umalis ng bansa. Sumakay si Priya sa eroplano mula sa Delhi at nagkataon na katabi niya sa upuan ang ina ni Avinash na si Sarojini. Agad na nagustuhan ni Sarojini ang dalaga at walang tigil na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa lahat ng bagay lalo na tungkol sa kanyang perpektong anak. Pagkalapag ng eroplano ay nagdahilan si Priya at lumayo sa madaldal na babae. Sinundo siya ng kaibigan niya mula sa airport pero nabutas ang gulong ng sasakyan. Ang driver nila ay isang matandang lalaki. Lumabas ito para magpalit ng gulong habang umuulan. Si Avinash na galing din mula sa airport para sunduin ang kanyang ina ay tumigil upang tulungan ang matanda. Nang makita ito ay napahanga si Priya. Kinaumagahan sa karaniwang pagja-jogging ay napansin ni Avinash ang mga batang lansangan sa paligid na lumulukso sa tuwa. Tinanong niya ang isa sa kanila kung ano ito, at sumagot sila na mayroong isang magandang babae na nagbibigay sa lahat ng mga bata ng 100 rupi. Ang babaeng iyon ay si Priya. Nang wala na siyang pera at ang huling bata ay nakatayo doon na mukhang nanlulumo, dumating si Avinash at binigyan ang bata ng 100 rupi. Nakilala siya ni Priya mula sa airport at sa insidente ng sasakyan. Nagpasalamat siya sa kanyang pagtulong noon, at ngayon ay namamasyal silang dalawa. Nagkausap sila saglit pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas nang hindi nakikilala ang bawat isa. Nang maglaon, nakauwi si Prakash mula sa isang business trip. Binati siya ng kanyang asawang si Sarojini at nagtanong tungkol sa kanyang paglalakbay. Sinimulan niyang ikwento ang lahat tungkol kay Priya at kung ano ang pakiramdam niya na ang babaeng ito ay perpekto para kay Avinash. Habang nagsasalita siya ay napansin ni Prakash na nawawala ang diamond ring na regalo nito sa kanya para sa kanilang anibersaryo. Natawa siya at sinabing ginamit niya ang peking singsing na brilyante para subukan ang katapatan ni Priya sa pamamagitan ng pag-iwan nito sa kanyang bag. Kung ibabalik ni Priya ang singsing sa kanya, nangangahulugan ito na ang dalaga ay kasing perpekto tulad ng kanyang paghusga. Namutla sa pagkagulat si Prakash nang sabihin niya kay Sarojini na hindi peke ang singsing. Sa halip, ito ay isang tunay na diamond ring. Pareho na silang nagpanik nang tumunog ang doorbell at si Priya ang dumating para ibalik ang singsing.
Binuksan ni Avinash ang pinto at pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa. Nang sabihin ni Priya kung bakit siya nandito, pinagharap ni Avinash ang dalawa at tinukso ang dalaga tungkol sa kwento niyang madaldal na babae. Magalang sa isang pagkakamali, ayaw ni Priya na sumama ang loob ni Sarojini kaya't nakiusap siya kay Avinash na huwag magsabi ng anumang bagay. Ito na ang naging simula ng isang magandang pagkakaibigan. Ginugol ni Priya ang mga sumunod na 5 araw na kasama si Avinash. Inimbitahan niya pati na rin ang kanyang pamilya sa kasal ng kanyang kaibigan. Sila ay nagkaroon ng malapit na bonding at pareho silang nahuhumaling sa isa't isa. Ngunit natigil ang lahat nang malaman ni Priya mula sa street vendor ang tungkol sa aksidente na nangyari kay Sino. Sinabi sa kanya na pagkatapos ng aksidente ay hindi na muling nakita si Sino. Sa kanyang kalungkutan, hindi niya pinansin si Avinash at iniwasan niya hanggang sa kasal ng kanyang kaibigan. Sa araw ng kasal, nagkaroon sina Avinash at Priya ng sandali. Nagtapat ang binata sa kanyang nararamdaman pero biglang tumakbo si Priya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng dalaga ngunit hindi niya sinasadyang nabasag ang kanyang glass bangle mula kay Sino. Dahil sa pagkataranta, sinampal ni Priya si Avinash at sinabihan na huwag na siyang magpakita. Balik sa kasalukuyan, nagising si Avinash na nakagapos sa isang upuan. Hinostage siya para humingi ng ransom. Nakawala siya mula sa pagkagapos at nilabanan ang mga gangster. Dinaig niya ang mga ito at pinapasok silang lahat sa isang container van. Tinanong siya ng pinuno kung bakit napakahalaga ng huling numerong iyon. Siya ba ay isang nagbebenta ng droga o isang smuggler? Tinitigan siya ni Avinash at agad na ipinasara ang pinto. Nagmamadaling pumunta si Avinash sa Rockville Music Festival at hinanap kung nasaan ang pwesto ng biolin. Di sinasadyang nakita niya si Priya doon at humingi ng tawad dahil nabasag niya ang kanyang bangle pagkatapos ay isinuot sa kanya ang kapalit. Agad na nagpatuloy si Avinash sa paghahanap. Hindi niya alam na nakausap at nakaharap niya mismo ang babaeng matagal na niyang gustong makita. Tinanong niya ang isang tindero tungkol sa isang taong tumugtog ng biolin at sumagot siya na may daan-daang tao na pumupunta at umaalis. Hindi niya matandaan ang lahat. Pagkatapos ay tinutugtog ni Avinash ang himig na iyon. Narinig ni Priya ang himig na kasalukuyang nasa festival din at sinikap na tumakbo papunta dito, ngunit hindi niya mahanap kung saan ito galing. Pagkalipas ng 14 na taon ay nakahanap siya ng palatandaan subalit nawala siya dahil sa mga pangyayari. Si Avinash ay nawawalan na ng pag-asa na matagpuan ang kanyang soulmate. Hanggang sa dumaan ang hangin na mahimalang nagdala ng 100 rupi sa kanya. Pinulot ito ni Avinash at hindi makapaniwala. May nakasulat na numero at tila ang parehong pera na ibinigay sa kanya ni Juno. Tinawagan niya ang numero at umaasang gagana ito. Sinagot ni Priya ang tawag at sinabi niyang siya si Sino at nandito siya sa Rockville Music Festival. Sumagot sa kanya ang dalaga na naroon din siya ngunit bago pa masabi ni Sino kung nasaan siya, nalobat ang baterya nito. Pagkatapos ay tinugtog ni Avinash ang himig gamit ang isang biolin at agad na tumakbo si Priya patungo dito. Nang makita si Avinash na tumutugtog ng himig na iyon, napagtanto niya na siya si Sino at napaiyak na lamang sa kanyang labis na kaligayahan. Sa wakas ay natagpuan na nilang dalawa ang isa't isa at naging maayos na ang lahat. Ang pelikulang ito ay humahantong sa atin sa isang serendipitous love story na nababalot ng patong-patong na kapalaran at tadhana. Lahat ba tayo ay napahanga kay Avinash? Walang humpay na pagpupursige na makipag-ugnayan muli sa kanyang childhood love na si Priya, sa kabila ng lahat ng mga hadlang at taon na magkahiwalay. Ang kanyang dedikasyon ay hindi natitinag. Kung naranasan mo na ang hindi sumusukong pag-ibig, paano nito hinubog ang iyong kapalaran? Magbigay ng inyong mga kaisipan at mga karanasan sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!